Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang salamin at kinausap ang sarili. Ito ay mas nakakatakot pa sa paglalakbay sa oras ng 10,000 beses ang bilis, kailangan pa ring maging maingat. Ang Eternal Club ni Luli ay nagplano na simulan ang plano na tipunin ang lahat ng siyentipiko sa bawat panahon. Kailangan niyang gumamit ng malaking dami ng reserbang oras bilang kondisyon sa paglalakbay sa oras. Siya ay napunta sa malalim na pag-iisip. Gayunpaman, ang bawat yugto ay dapat may layunin. Habang inaalala ang mga mukha ng mga miyembro ng club, naisip niya na itatag ko na ang Eternal Club, bumili at nagbenta ng lifespan, tumanggap ng mga miyembro. Ang plano na lumikha ng isang bagong siglo sa pamamagitan ng kasaysayan at lumikha ng unang immortal na tao. Kinuha ni Luli ang maliit na relos, tiningnan ito at nag-isip. Hindi ko namalayan, marami na akong natupad na layunin. Ngayon, tingnan natin kung sino pa ang maglalakas loob na maliitin ang lakas ng Eternal Club. Sa totoo lang, nakakatawa. Ngayon, ang oras na naman ang naging pinakamalaking hadlang sa kanyang pag-unlad. Sabay na lumabas ang buntong hininga at mga yabag. Punong-puno ng pag-aalala ang puso ni Luli, wala talagang kahit isang minutong bakante. At si Duwiwen ay lumitaw sa opisina. Nagulat siya, "Sir, sapat na ang nakarating, maaari na tayong magsimula." Ngumiti si Luli at tumango bilang sagot, "Sige, papunta na ako." Ngunit sa isip niya, iba ang iniisip niya, tingnan mo, narito na naman. Ang mga moon cake ay maayos na nakalagay sa mesa. Ang mga miyembro ng club ay kumpleto ng nagtipon. Sabay-sabay silang tumawag, "Sir." Lumapit si Luli at naghayag, "Mga kagalang-galang, ngayong araw ay isang opisyal na pagpupulong. Nagtipon tayo rito upang talakayin ang mga dakilang layunin na itinakda natin noon. Buong lakas nating isusulong ang ating plano sa paglikha ng siglo." Narinig ni Tangli ang mga salitang ito at hindi napigilan ang kanyang pananabik. Naisip niya, ang galing. Sa wakas, malapit na ring magsimula. Dati, ako at si Old Howe at Anthony, palagi kaming nagbibigay ng mga haka-haka. Ang mga plano na ito ay pawang theoretical lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, sa nag-aalab na determinasyon, naisip niya, malapit na natin itong gawing praktikal na aksyon. Ipinalibot ni Luli ang kanyang kamay sa mesa at sinabi, "Ngayong araw ay maituturing na unang opisyal na pagpupulong ng founding committee ng ating World Number 1. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, nagpasya akong magtayo ng miniature world laboratory sa Italy at isang laboratory sa Magadan. Kasabay nito, sa ilalim ng lupa sa kabisera malapit sa bansang kailangan ding magtayo ng malaking auxiliary laboratory." Iniunat ni Luli ang kanyang kamay upang buksan ang kurtina ng bintana at nagpatuloy sa pagtalakay. Sa tabi ng pangunahing laboratory, magtayo rin ng Earth Organism Gene Laboratory. Hindi lang iyon, parehong base ay kailangang maglagay ng Earth Plant Ecosystem Laboratory. Mayroon ding Auxiliary Laboratory at Auxiliary Plant. Ngumiti siya ng bahagya at idinagdag, pangunahin itong gagamitin upang suportahan ang gawain ng mga laboratorio. Lahat ng mga proyektong ito ay dapat isagawa ng mabilis at sabay-sabay. Binuksan ang screen ng DV na nagpakita ng larawan ng isang kumikinang na Roman numeral clock. Kasabay nito, nagtanong siya, "May gusto ba kayong idagdag o baguhin, mga kagalang-galang na naririto?" Pagkatapos, lumingon siya at sinabi, "Sia Olay, marami ka na ring nakain na moon cake, hindi ba? Ano sa palagay mo?" Napatigil si Robert, may pagkalito sa kanyang mukha sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay sumagot, Hindi ko maintindihan ang mga bagay na ito. Anyway, gusto ko lang manatili dito, ayokong umalis kahit saan." Itinulak ni Luli ang salamin niya at ngumiti ng bahagya, pagkatapos ay binago ang kanyang target at nagtanong, "Sige. Paano naman si Hauzi? Mukhang seryoso ka sa pakikinig. Ano sa palagay mo?" Seryosong sinabi ni Bang Hao, "Sir, direkta na lang kayong mag-utos kung sino ang gusto ninyong asikasuhin." Tumango si Robert ng mabilis, sumasang-ayon. Ngunit sa likod niya, si Zhang Xiaoxian ay walang magawa, itong dalawang bobo na ito. Napanganga si Luli, naisip niya, hindi bababasa, ang security ay sapat na mapagkakatiwalaan. Bigla, may narinig na boses na tumawag, "Boss." Itinaas ni Anthony ang kanyang kamay at nagsalita, "Sa totoo lang, mayroon akong personal na pananaw. Hindi ba't pakinggan niyo muna ako?" Nagtaka ang katabi niya, "Ha?
Bigla siyang sumigaw, pinipigilan si Dongzi, Tangli, Dong, maghintay ka muna. Tungkol sa mga kinakailangan sa lokasyon ng laboratorio, ito ay napakahalaga. Kailangang unahin itong ayusin. Hindi masyadong nasiyahan si Anthony. Sinabi niya, sa katotohanan, ang laboratorio ay kailangang mailugar na maaaring obserbahan ang kalangitan. Ang puntong ito ay napakahalaga. Ang ibig kong sabihin ay Ngunit bago pa matapos magsalita, siya ay pinutol. Ako muna ang magsalita. Mas marami akong alam sa larangan ng astronomy. Agad namang sumagot si Anthony, ang mga haka-haka na ito, malinaw na ako muna ang nakaisip. Siyempre, ako muna ang magsasalita. Tumawa si Tangli ng bahagya, mukhang abala kayong dalawa. Sige, ako muna ang magtanong. Narinig ito, agad namang may narinig na tugon, Tangzi, ano ba ang problema mo? Nanahimik si Luli na may bahagyang pagkabigo habang nagpatuloy sila sa pag-aaway. Ano ba ang ibig sabihin ng ano ba ang problema ko? Hindi naman ako mas mababa sa iyo ang alam ko. Sige, hindi ba? Tiningnan ni Bang Hao ang usapan at nagsalita, mukhang punong-puno ng enerhiya ang kanilang mga espiritu. Inihilig ni Robert ang kanyang panga nang walang pakialam. Ano ang dapat kong sabihin ngayon? Ito ay isang grupo ng mga matatandang dayuhan na punong-puno ng sigasig. Sa labas ng Eternal Club, si Shen Aochu ay nakatingin ng kinakabahan sa gusali. Naisip niya, dito nga ba iyon? Naisip niya nang malaki ang lugar na ito. Saan man tiningnan, si Aochu ay litong-lito, nakikipagbuno sa pag-iisip na sumuko. Sa loob ay sumisigaw siya, hindi rin ito mukhang lugar na mapupuntahan ko. O kaya, umuwi na lang muna ako. Kinuha niya ang business card at tiningnan ito. Tinanong niya ang sarili, trabaho. Oras? Sa harap ng Eternal Club, si Shen Aochu ay nakatayo ng nakatulala, nakakuyom ang mga palad niya, punong-puno ng pag-aalala. Ano ang gagawin ko? Pupunta ba ako o hindi? Tama, narito na rin ako. Bigla, may narinig na tawag mula sa malayo, pasensya na, miss. Lumapit si Wang Zijie at nagtanong, ito ay pribadong lupa. Maaari ko bang malaman kung ano ang kailangan ninyo? Si Aochu ay naging balisa at natigilan. Patuloy na nagsalita si Zijie, matagal na kayong nakatayo sa pinto. Narinig ito, nagmamadaling sumagot siya, papasensya na. Aalis na ako kaagad. Tumugon lamang siya ng habang si Aochu, may madilim na mukha, ay tumalikod at tumakbo. Sa isip niya, talaga nga, hindi pa rin ito mangyayari. Nagtaka si Wang Zijie sa isip niya, hindi pa rin umaalis. At nagpa siyang magtanong, may iba pa ba kayong kailangan, miss? Si Shen Aochu ay nanlaki ang mga mata, ang kanyang mga pupils ay patuloy na lumiliit. Binulong niya sa sarili, kailangan ko na talagang bumalik. Bumalik? Ano ang gagawin ko? Narito na rin ako, o kaya, ihagis na lang kaya ako ng barya para tingnan? Wala talaga siyang barya sa katawan niya. Pwede ba iyon? Ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Aochu, bilis, magdesisyon ka na. Sobrang nakakahiya. Bigla, ang larawan ni Luli ay lumitaw sa kanyang alaala. Ang mga salitang sinabi niya sa kanya. Ang kanyang tiwala sa sarili. Talagang nagbigay ka sa akin ng impresyon. Nautal na sinabi ni Shen Aochu, sa totoo lang ni. Lumingon siya at ngumiti ng bahagya, ang kanyang mukha ay mas tiwala at hindi na masyadong tense. Diretso siyang nagsalita, narito ako para mag-apply para sa trabaho. Ang biglaang pagbabago na ito ay nagbigay kay Wang Zijie ng sandaling pagtataka. Sa sandaling iyon, sa loob ng silid ng pagpupulong, isang boses ang nagsalita, sige na. Pagkatapos ng talakayan ng lahat, narito na ang ating pinagkasunduan. Seryosong sinabi ni Du Weiwen, ang inaasahang laki ng miniature world number 1 ay kinakalkula ayon sa posibleng kinakailangan ng pinakamalupit na kondisyon ng buhay. Sa huli, ito ay natukoy bilang isa kasampu ng standard na football field, na humigit kumulang 666 metro kwadrado. Lumitaw ang mga simulation model sa kanyang isipan. Ang detalyadong paliwanag ay nagpatuloy. Ang plano ay i-filter ang mga organismo na may sukat na humigit kumulang 2
Kapag lumilikha ng miniature world, ang mga ecologist ay hindi lamang kailangang lumikha ng makatuwirang ekolohikal na kapaligiran sa loob nito, kundi mas lalo pang kinakailangan ang paghahanda ng mga observational equipment sa labas ng miniature world upang matiyak na maipapakita ang tunay na senaryo. Isang boses mula sa ibaba ang nagsalita, "Mga kagalang-galang, nais ko lamang magdagdag ng kaunti." Itinaas ni Hao Gaoming ang kanyang kamay at nagbigay ng mungkahi. Ang Earth Organism Gene Testing ay isang napakakomplikado at napakalaking proyekto na nangangailangan ng napakalaking lakas tao, materyal na mapagkukunan at oras. Sa loob ng 15 taon, sa Biological Geological Conference na pinondohan ng Earth Biodiversity Project Team ng bansang E at ng China Gene Group, ang magkasanib na proposal na pinamunuan ng Scientific Research Collective ng China at bansang E ay nanawagan sa mga siyentipiko sa buong mundo na magtulungan sa isang proyekto na katulad ng Human Genome Project, na siyang Earth Organism Genome Project. Hanggang dito, nagbigay siya ng mungkahi, sila ay magsisimulang isequence ang lahat ng organismo sa Earth. Sa kasalukuyan, malaki na ang narating ng planong ito. Isang kaibigan ko sa bansang E ang kasali sa planong ito. Kaya, ang ibig kong sabihin ay nasiyahan si Luli at sinabing, napakagaling. Kaya, ang bagay na ito ay inyong responsibilidad. Naniniwala ako na magagawa ninyo ito ng maayos. Masayang itinaas ni Hao Gaoming ang hinlalaki at sinabi ng punong-puno ng kumpiyansa, "Maniwala lang kayo sa akin." Samantala, si Wei Wen ay nalugmok sa pag-iisip. Nag-aalinlangan siyang tumawag ng mahina, "Sir," at nagpatuloy sa pagpapahayag ng kanyang pananaw. Ang mungkahi ni Old Hao ay nagpamulat sa akin ng isang bagay. Ang ating mga profesional na siyentipiko ay talagang napakakaunti. Bagaman ang bawat talento sa club ay may kanya-kanyang forte, sa coordination at arrangement ng manpower, kahit ako ay hindi makakalahok sa iba pang mga gawain ng sabay-sabay. Lalo na sa formal na simulation bago likhain ang Miniature World Number 01, kailangan ding hatiin ang pangunahing mga link at ilagay ang mga ito sa iba't ibang laboratorio. Narinig ito, kalmadong sumagot si Luli, "Ngunit maniwal kayo sa akin, hindi nagmamadali." Sa kasalukuyan, ito ay paunang pagtatatag lamang ng organizing committee para sa Miniature World Number 1. Ang ating organisasyon ay unti-unting lalawak, hindi lamang sa mga siyentipiko sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa mga yumao na. Napatigil si Wei Wen. Nalito siya sa loob ng ilang segundo, habang tinatapos ni Luli ang nilalaman ng pagpupulong. "Mga kagalang-galang, ngayon ay ipapahayag ko ang mga kasalukuyang gawain ng Founding Committee ng Miniature World Number 1. Tungkol sa pag-unlad ng Earth Organism Genome, Old Hao, ang gawaing ito ay inyong responsibilidad. Maaari kayong makipag-usap sa security team. Lahat ng staff ay makikipagtulungan sa inyo." Narinig ito, ngumiti si Hao Gaoming nang may pagmamataas na tiningnan si Anthony sa tabi niya. Nagpatuloy si Luli sa pagbibigay ng gawain, "Zhang Xiaoshan, Bang Hao, susunod, kailangan ninyong magsabay na magsanay ng 4 na special team. Tawagin ang lahat ng mga bagong team members sa Tick City. Hindi ko papayagan na magkaroon ng anumang pagkakamali sa Tick City. Ang lahat ay mahirap sa simula, kaya't kailangan ng lahat na magsikap." Tungkol sa paglilipat at pagsulong ng Miniature World Number 01, ang mga nakaupo dito ay responsable para sa isang tiyak na yugto at kailangang makipag-ugnayan ng mabuti. Sabay-sabay na sinabi ng buong silid ng pagpupulong, malinaw. Sa labas ng bakuran ng club, narinig ang mga tanong, "Kamusta na ang training kamakailan?" Sumagot si Bang Hao, "Lahat ay masisipag at mabilis ang progreso." Si Brother Zhang ay naghahanda na paigtingin ang training. Tumawa ng mahina si Luli, "Tinatanong ko ang branch na lihim mong sinasanay." Narinig ito, napatigil si Bang Hao sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay masayang tumawa, ang mga bata na iyon ay medyo matatapang. Ngunit, hindi pa nila nakita ang lakas ng time acceleration, kaya mayroon pa ring tiyak na distansya sa panig ni Brother Zhang doon. Narinig ito, sinabi ni Luli, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Buong suporta ako sa iyo. Hintayin mo kung kailan may oras, ti." Bago pa matapos ang kanyang pangungusap, biglang may narinig na tawag, "Lu. Lu. Sir Di." Nagsimula siyang mag-utal, "Lu sir, na narito na po ako." Sa isip niya, kinakabahang sinubukan niyang patatagin ang kanyang sarili, "Huwag kang kabahan, huwag kang kabahan. Walang dapat katakutan."
Isipin mo na lang na pumunta ka para mag-shopping sa isang discount store. Ang banayad na sikat ng araw ay dumaan sa mga puno. Ang anino ng dalawang tao ay naglalakad habang narinig ang mga boses. Napakasaya ko na natapos mo agad ang pagsusulit. Nag-aalin lang ang sumagot si Aochu talaga. Sa totoo lang, gusto ko lang patunayan ang aking sarili, kaya't narito ako. Umiti si Luli ng nasiyahan at pinatahimik siya. Maniwala ka sa akin, ang trabaho na ito ay ang pinakatamang desisyon na ginawa mo kailanman. Walang ibang pagpipilian. Narinig ito, medyo nagdududa si Aochu, habang nagpatuloy siya sa pagsasalita, samahan mo ako. Ipapakilala kita sa ilang sitwasyon dito. Sa koridor, 3 tao ang nakatayo at nag-uusap. Sa sandaling ito, nagtaka si Anthony at tinawag, Sir, narito na kayo. Pumasok si Luli at sinabi, mga propesor, talagang napakasigla ninyo, ah. Ngunit kailangan din ninyong bigyan ng pansin ang pagtutugma ng pahinga at trabaho. Sa ganoon lamang magiging maayos. Lumapit si Hao Gaoming sa kanya at sinabi, tungkol sa assistant, gusto ko na ngayon ay pumunta sa bansang Ihi para maghanap. Pumili ako ng ilang tao na hindi masama. Narinig ito, nagmadaling sumagot si Anthony, kailangan ko rin ng ilang bagong tao na angkop. Sir, mag-usap tayo ng kaunti. Nakatayo si Tang Li sa likuran, nakahawak sa kanyang baywang, at sumigaw ng malakas, mga kuya, tama na. Lahat kayo ay ganito na ang edad, ang daming pressure kay Sir. Balisang sinabi ni Luli, sa totoo lang, gusto ko sanang ipakilala kayo ng kaunti. Inakbayan siya ni Tang Li at sinabi, ang mga staff ng laboratorio ko ay sobrang hirap na. Ano ang gagawin natin ngayon? Una, gumawa muna tayo ng isang bagay para kay Old Ka, Anthony, di ba? Narinig ito, si Hao Gaoming ay gustong lumapit ngunit pinigilan ni Anthony sa likuran. Sumigaw si Hao Gaoming, sinabi ko na ito ay old bastard, hindi old Anthony. Talagang napakalupit. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kakapal ang mukha. Si Luli ay may bahagyang pagkabigo sa kanyang mukha, nakatayo doon at pinapanood silang nag-aaway. Malakas pa ako. Bakit nung kahapon, nung lumapit ka para humiram ng playing cards, wala kang ganitong tapang? Ang malakas na tugon ay umalingaw-ngaw pa. Gigil mo ako. Balisang pinigilan ni Anthony si Tang at Hao, kalma lang kayo. Narinig ito, sabay silang sumigaw, manahimik ka. Sa sandaling iyon, nagsalita si Luli, nagpakilala, at nakuha ang atensyon ng 3 lalaki. Mga kagalang-galang, ito si Shen Aochu, ang aking apprentice assistant. Mga kagalang-galang, una, ayusin ninyo muna ng maayos ang inyong mga iniisip, pagkatapos ay isa-isa ninyong iparating sa kanya. Walang nagmamadali. Narinig ito, nagtaka si Aochu at nagtanong, ang bilis ko na palang na-promote sa posisyon na iyon. Ngumiti si Luli ng malikot at sumagot, isipin mo na lang na ito ang opisyal na anunsyo ng pagsusulit. Ang mga matatanda na ito ay napakahirap pakitunguhan. Siya ay nanatili sa loob ng ilang segundo, may pagkalito sa kanyang mukha. Pagkatapos, sila ay umupo sa mga upuan. 3 tao nang sabay-sabay ang nag-abot ng kamay at nag-anyaya, maliit na dalagad. Ang ibig kong sabihin ay Sinabi ng taong katabi niya, alam mo ba? Ang kapaligiran ng experimental field ay napakalaki ang epekto sa final results ng eksperimento. Ang sinabi ko kanina, naisulat mo na ba? Sumingit ang taong nasa pinakalabas na upuan at sinabi, o kaya, ako muna ang magsalita. Sabik na naghihintay ang 3 para sa kanyang pagpili, habang si Aochu ay nagsimulang mawala ng pasensya. Galit siyang sumigaw, isa-isa na lang kayong magsalita. Ngunit na-realize ni Aochu ang kanyang ginawa at bigla siyang na-tense. Buntong hininga siya habang ang 3 lalaki ay tahimik na nakatingin sa kanya. Nakita ito, mas lalong nalito si Aochu at nagpaliwanag, mga 3 nakatatanda, bago pa lamang ako rito at hindi ko pa naiintindihan ng husto ang sitwasyon. Gusto ko sana na tiyakin ninyo na ang mga bagay na kailangang i-report ay mga mahalaga at madali ang bagay. Ngunit, marami ang nagsasalita ng sabay-sabay, sa totoo lang, hindi malinaw. Kung pwede, mag-usap na lang tayo, uminom ng tsaa, at mag-report isa-isa. Naniniwala ako na si Loser ay napakaraming oras. Ang kagustuhan ng bawat isa ay maaaring ganap na matupad. Tumawa si Tang Li, sa totoo lang, medyo nagmamadali kami. Tutal, ganito kalaking proyekto, medyo nasobrahan lang kami sa excitement.
Tumango si Anthony bilang pagsang-ayon, sino man ang nagsabi na nagkamali. Hindi rin natin kailangang pahirapan pa itong maliit na dalaga. Bumuntong hininga si Auchu nang may ginhawa. Ang mga tasa ng tsaa ay nakahanda at nakalagay sa mesa. Lihim niyang tiningnan ang tatlong tao at naisip, kailangan ko ng isang propesor ng cell biology na nagngangalang Robert Winter. Ang ilang mga specialized terms na hindi ko pa narinig noon, at narinig ko rin ang ilang napakalaking proyektong gumagastos ng malaking pera. Ang tunog ng pag-type sa keyboard ay kasabay ng analisis ni Auchu. Ito ang Eternal Club. Ang nilalaman ng pang-araw-araw na trabaho ay naiintindihan ko. Ang kakaibang kaalaman ni Lucer ay iba sa mga matatandang naririto. Hindi kaya sila rin ay mga malalaking tao na hindi maaaring hawakan? Pumikit siya at sinabing sa sarili, hayaan na. Hindi mahalaga kung sino sila. Bilang isang sekretarya, ang trabaho ko ay i-generalize ang mga tala. Kung hindi dapat tiningnan, huwag tiningnan. Kung hindi dapat tinanong, huwag tinanong. Ti. Bigla, narinig ang boses na nagpagulat sa kanya. Mukhang napakabilis ng kamay mo. Lumapit si Luli, inihilig ang kanyang kamay sa likod ng upuan, at tumungo upang tingnan ang screen ng laptop. Pinuri niya, naitala mo na ba lahat ng mga opinyon ng mga propesor? Napakalinaw ng pagkakakategorya. Napakagaling na trabaho. Ngunit siya ay bumuntong hininga. Naiintindihan ko na ang mga hinihiling ng mga kagalang-galang. Ngunit nais ko munang kumpirmahin ang ilang punto. Nag-cruise siya ng mga kamay sa dibdib at nagtanong, maaari bang isagawa ang interbensyon sa pamamagitan ng kasalukuyang scientific and technological methods sa bilis ng cell division? Maaari ba mula sa pinagmula ng buhay ng miniature world number 1 na siyang simula pa lang ng cultivation, ay magkaroon ng isang uri ng macromolecule na ang bilis ng division ay lampas sa normal na bilis ng division ng mga diploid organism ng daan-daang beses? Ang mukha ng tatlong tao ay bahagyang nagulat, habang ang kanyang mga salita ay umalingaw pa rin. Ayon sa ating kasalukuyang antas ng teknikal, ang pinakamabilis na maaari nating i-filter ay ilang beses mas mabilis ang bilis ng reaksyon ng organismo kaysa sa atin. Kung ang miniature world mismo ay nasa isang uri ng acceleration state, anong estado ang magiging resulta kapag dumaan ito sa aking time acceleration? Ngumiti si Luli nang may pakutya at nagsalita, dalhin ninyo ang mga problemang sinabi ko kanina at magsimulang mag-isip. Sana ay mabilis ninyong makalkula at maisip ang resulta at iparating sa akin. Hindi maitago ni Tang Li ang kanyang pagkabigla. Naisip niya, ito ang unang pagkakataon na nagbigay si Sir ng katanungan tungkol sa specialty. Tila si Sir mismo ay nagkakaroon ng isang uri ng pagbabago. Sa labas ng koridor, narinig ang boses ni Auchu, pasensya na, Sir. Ang ilang mga tanong na ibinigay ng mga propesor kanina, hindi ko pa naintindihan. Maaari ko lang isulat ang lahat ng kanilang sinabi. Tumawa si Luli ng masaya, huwag mong sabihin na ikaw, kahit isang master's degree holder sa larangan na iyon ay hindi rin sigurado kung maiintindihan nila ang mga iyon. Ngunit ang iyong mga tala ay napakalinaw at madaling intindihin. Mukhang napakagaling ng trabaho. Nag-aalin lang ang nagtanong si Auchu, ngunit, Sir, naiintindihan po ba ninyo? Umiti si Luli ng bahagya, haha, gagawin ko ang aking makakaya. Sa isip niya, mabuti na lang, sapat ang oras. Iniabot niya ang kanyang kamay at sinabi, mula ngayon, mangyaring alagaan mo ako ng mabuti, Secretary Shen. Masaya siyang nakipagkamay sa kanya at sinabi, sige, boss. Mula sa pintuan, lumabas si Tang Li at tumawag, Sir. Lumingon si Luli at nagtanong, Old Dang, nakalculate na ba ninyo ang konklusyon? Narinig ito, umiti siya ng may kumpiyansa. Bumalik sila sa silid at narinig ang pag-ulat ni Tang Li. Pagkatapos ng talakayan, pinagkasunduan namin na dito, hindi ito makakaapekto sa sitwasyon ng mga senyales ng buhay. Ang ebolusyon ng buhay na may katalista na mas mabilis ng 10 beses ang bilis ang pinakamabilis na. Ngunit batay sa proseso ng screening, maaari nating bawasan ang haba ng buhay ng final object sa miniature world number 1. Inulit ni Luli, ang senyales ng ekolohiya ay mas mabilis ng 10,000 beses kaysa sa mga tao. Ang haba ng buhay ay paikliin. Pinag-analisa niya, ngunit, sa ganoon, ang bilis ng pagpaparami ng buong species ay dapat na tumaas ng naaayon. Kung ganito, sa pamamagitan ng pagtaas ng bilang ay maaaring mabayaran ang kakulangan.
Narinig ito, kiniskis ni Tang Li ang kanyang baba at sinabi, sa palagay ko, maaari itong subukan. Nasiyahan si Luli at ngumiti ng bahagya, naisip niya, world number 1, simulan na. Inaasahan ko ito. Sige na. Sa malaking silid, narinig ang mga buntong hininga. Isang magandang babae ang nakahawak sa kanyang baywang at sinabi ng walang pakialam, mukhang medyo maaliwalas ang ating boss. Kailangan ng ilang taon ng pagsisikap para makahanap ng ganyang boyfriend. Ipinakita ni Bang Hao ang kanyang pagkainis, nakakunot ang kanyang kilay, at sinabi, Sumu, maging maingat ka sa bibig mo. Hindi ito training ground. Kinindatan ni Sumu ng malikot, ano ang aalagaan? Wala naman dito ang matandang iyon. Hindi nagsalita si Bang Hao, ngunit ang kanyang tensyonadong mukha ay agad na nagpabuntong hininga kay Sumu. Okay, alam ko na. Hindi mo kailangang maging sensitibo, old ghoul. Nawala ng pasensya si Bang Hao at galit na sumigaw, tawagin mo akong captain. Mukhang 5 push-up ay hindi sapat para sa iyo. Gusto mo bang patayin kita ng isang saksak? Narinig ito, naging seryoso si Sumu at sumagot, sige, captain. Susundin kita. Habang paakyat sa hagdan si Bang Hao, pinangunahan niya ang daan at nagbigay ng bilin, makinig ka sa akin. Kapag nakaharap mo si Sir, itago mo ang iyong karaniwang asal. Ganyan, hindi masama. Masayang sumagot si Sumu, sige. Kapag nakaharap ko si Loser, tiyakin kong hindi ako bubuka ang bibig. Pumasok si Bang Hao sa opisina at tumawag, Sir, maaari ba kayong abalahin sandali? Nakaupo si Luli sa mahabang upuan at nagtaka, ay, Haozi, anong problema? Lihim na nagtaka si Sumu tungkol sa palayaw ni Bang Hao. Sa isip niya, sino si Haozi? Na-realize na nila ni Shen Aochu ang isa't isa. Nanatili sila ng nakanganga, ha? Nagmamadaling lumapit si Shen Aochu, itinuro ang mukha niya, at sinabi ng may pagtataka, kayo pala ang taong nag-deliver noon, hindi ba? Mas lalo siyang nasabik at nagtanong, isipin mo, dati ay kayo at si Sir ang magkasamang lumitaw, kaya ikaw pala ang taong bumasag sa pulso ni President Lee. Ang galing talaga. Nakahawak si Aochu sa kanyang baywang, walang pakialam na nagsalita, mabuti na lang pagkatapos, pinatalsik ako. Dahil dito, ngayon ko hinahanap ang mapilit na trabaho na ito. Nagtaka si Bang Hao, bagong trabaho. Na siyang sinabi ni Luli na lumapit at pinutol siya. Bigla, lahat kayo ay matagal nang nagkita, ngunit hindi pa ako opisyal na nagpakilala ng kaunti. Ngumiti si Luli at ipinakilala si Shen Aochu. Mula ngayon, siya ang magiging sekretarya ko, opisyal na sasali sa Eternal Club. Kailangan ninyong magsama-sama ng maayos. Ang babae sa tabi niya ay tumawa ng masaya, habang si Sumu ay ngumiti ng bahagya at naisip, bilang isang butler, kailangan ko ring makipagtulungan sa sekretarya. Mukhang malaki talaga ang brand ng ating organisasyon. Nakita ang anino ng tao na nakaupo pa rin sa upuan, hinala ni Sumu, ang taong iyon doon ay si Loser siguro. Siguradong, tulad ng aking inaasahan, tingnan mo lang ang kilay niya at malalaman mong hindi siya karaniwang tao. Napansin na ni Luli si Sumu sa sandaling ito at nagsalita upang magtanong, sa madaling salita, sino ito? Hinila ni Bang Hao ang liig niya sa pamamagitan ng isang kamay at ipinakilala, Loser, ito ang number 1 sa pagtatatag ng bagong secret team. Binulong ni Sumu sa sarili, napakabobo mo. Narinig ito, nanlaki ang mata ni Sumu sa pagkabigla. Naisip niya, hindi ka panipaniwala. Hindi ba dapat isang matandang lalaki? Ganito palang kabata? Nagsisinungaling ba kayo? Nagsalita si Luli at sinabi, hindi talaga ka panipaniwala. Ang makaupo sa position number 1 pero isang babae. Kamakailan, napakaraming trabaho, kaya hindi ako personal na nakapunta para batiin ang lahat. Kumusta na ang training? Makatuwiran ba ang pagpabilis ng oras? Hindi sinagot ang tanong ni Luli, direktang binago ni Sumu ang paksa, Sir. Ngumiti siya, ang kanyang mukha ay punong-puno ng determinasyon. Ngayong araw, narito ako upang humingi ng isang bagay. Seryosong sinabi ni Sumu, Sir, ngayong araw, narito ako upang humingi ng isang bagay. Bahagyang natigilan sina Aochu at Luli. Pagkatapos, umiti ng bahagya si Luli at tumango bilang tanda ng pagpayag. Nakita ito, agad na nagbigay si Sumu ng mungkahi, sa totoo lang, hindi ko maitago, gusto ko sanang maging ahente ng oras ninyo.
Narinig ito, biglang nawala ang ngiti sa labi ni Luli. Sa halip ay may kunot sa noo at isang matalim na tingin. Tense na nagsalita si Bang Hao, hindi. Hindi ako ang nagsabi niyan. Hindi tumigil si Sumu at nagpatuloy sa pagsasalita. Ang bibig ni Bang Hao ay talagang seryoso kay Sir, kaya't nalaman ko ito. Ang pangunahing dahilan ay sarili kong na-realize sa panahon ng special training. Nagkaroon ako ng pagkakataong makasalamuha ang ilang mga senior sa Falcon Team, at ang kanilang trabaho ay protektahan ang tatlong misteryosong kuya na naglalakbay sa buong mundo upang magsagawa ng ilang maliliit na espesyal na negosyo. Nag-cruise si Luli ng mga kamay sa dibdib at kumpiyansang sumagot, ang mga bagay na iyon, imposible na sabihin sa iyo ng Falcon Team. Hindi ka rin lubos na nakadepende sa haka-haka. Hindi itinanggi ni Sumu. Mumiti siya ng bahagyang kutya at sinabi, eksakto. Sa totoo lang, lahat ng balita ay galing kay Kuya Hushan Bao. Ayon sa aking alaala, ilang pambobola lang at ilang bote ng beer, sapat na upang mahulaan ko kung ano ang ginagawa nila. Bumuntong hininga si Luli, inikot ang kanyang noo gamit ang kamay. Sa isip niya, ang diskarte ng babaeng ito. Hushan Bao, itong bobo na ito. Sa kabaliktaran ng pagkainis ni Luli, may pagmamataas na sinabi ni Sumu, kaya't nais kong lumapit para humingi kay Sir. Nais kong maging inyong ahente ng oras. Biglang, umiti si Luli. Nagsalita siya, matalino ka. Ngunit bakit ko kailangan gumamit ng isang tao sa likuran para gumawa ng maliliit na bagay? Narinig ang mapanuksong boses, kailangan mong isipin ng mabuti kung ano ang ginagawa mo. Akala mo matalino ka. Sa sandaling ito, biglang lumaki ang katawan ni Luli, na may malaking karisma na bumalot kina Sumu at Bang Hao. Nagulat sila at punong-puno ng pagtataka, habang si Aochu ay nataranta at sumigaw. Ano iyon? Natumba si Sumu sa lupa sa gulat, habang ang higanting anyo ay bumalik sa normal. Sa isip niya, kahit kaunting galaw lang, kaya kong ubusin ang lifespan ng taong ito. Nagmamadaling lumapit si Bang Hao upang umako ng kasalanan, Sir, dahil sa akin ito na hindi ko siya na-train ng maayos. Pagbalik, tiyak na magiging mas mahigpit ako. Ngunit bago pa matapos magsalita, sa likuran niya, nag-aalangan na tumayo si Sumu at pinutol siya. Ang ambisyon ay ambisyon. Napataranta si Bang Hao, Sumu, huwag ka nang magsalita. Bobo. Pinabayaan ang babalang iyon, nagsalita si Sumu upang mangumbinsi. Alam ko na silang tatlo ay hinuli ninyo at sumunod lamang sa inyo para sa kapakinabangan. Ngunit ako ay kusang loob na pumunta. Isa pa, magiging mas tapat ako sa inyo kaysa sa kanila. Walang pakialam na tumango si Luli. Tumitig siya sa kanya at nagtanong, kung ganoon, batay sa ano sa tingin mo ay karapat-dapat ka na makamit ang karangalan na ito. Ang makasali sa special training team ay pawang mga ulila na naghihirap at nakikipaglaban sa buhay. Hindi rin ako eksepsyon. Narinig ito, agad na sumagot si Sumu, ngunit, sa totoo lang, hindi dapat ganito ang itsura ko. Ikinalala niya ang kanyang nakaraan. Kung hindi dahil sa mga pesting human traffickers na kumuha sa kapatid kong lalaki, hindi sana nawala ng pag-asa ang mga magulang ko hanggang sa umalis sila sa bahay at trabaho. Ang mga piraso ng alaala ay nagbalik, kasama ang pares ng sapatos na may bahid ng dugo, habang narinig ang kwento. Sila ay naghanap sa labas taon-taon hanggang sa mamatay silang dalawa dahil sa aksidente sa sasakyan. Ngunit ako ay naging ulila. Upang hindi ako mabuli ng iba, kailangan ko talagang maghanap ng mas matatag na suporta. Isang mahina na batang babae na may punit-punit na damit sa ilalim ng may benda na kamay ay muling nagbalik sa alaala. Upang mabuhay, kailangan kong maging mas malupit kaysa sa kahit sino. Sa mga nakaraang taon, wala akong sandaling hindi kinamuhian ang mga human traffickers na sumira sa buhay ko. Ngunit, batay sa akin bilang isang ulila na may maliit na kita, wala talaga akong paraan para magawa iyon. Nang dumating dito, nawala ang kahinaan sa kanyang boses. Determinadong nagmungkahi si Sumu, kaya nais kong maging inyong ahente ng oras. Hinihiling ko sa inyo na maging matatag na suporta para sa akin. Napakagaling ninyo, tiyak na matutulungan ninyo akong makahanap ng mga bakas ng mga human traffickers na iyon. Nalugmok si Luli sa pag-iisip, nakikinig sa kanya. Pagkatapos ng sandali, nagsalita siya, kung ikaw ang number 1 sa bagong tatag na team, ikaw ang pinakamalakas, hindi ba? Mabilis na sumagot si Sumu, opo, sir. Itinaas ni Luli ang salamin niya at nagsalita,
kung gusto mong humingi ng tulong sa akin upang matupad ang iyong pangarap, patunayan mo sa akin. Nagbigay siya ng mungkahi sa loob ng 2 buwan nang walang anumang espesyal na tulong. Magdala ka ng 0 volunteers para sa iyong team. Sa sandaling iyon, magkakaroon ka na ng karapatan na humingi ng anuman sa akin. Nakuha ni Sumo ang sinag ng pag-asa. Agad siyang sumagot, tiyak na gagawin ko po iyan. Agad na malakas siyang pinalo ni Bang Hao sa likod, pinapanadali siya, nag-utos na si Sir, aya't magmadali ka at gawin mo na. Huwag ka nang magpakabobo pa. Akala mo matalino ka. Bigla, isang boses ang nagsalita at pinutol ang kanyang ginagawa. Bang Hao. Nagtaas siya ng ulo at sumagot, opo, Sir. Kumunot ang noo ni Luli at nag-utos, ikaw mismo ang magdala nito kay Hushanbao at sabihin sa kanya na isipin niyang mag-isa ang dahilan. Napatigil si Bang Hao sa loob ng ilang segundo. Ang kanyang tingin mula sa pagkalito ay naging matalim. Tumugon siya ng malakas at malinaw, Sir. Mukhang hindi maganda ang tunog nito. Ang tunog ng anunsyo ay umalinggaw-ngaw. Si Sister Mu sa lugar na ito sa lungsod ay pangunahing trabahador. Kamakailan ay may isang babae na madalas na naglalakad dito. Siya ay dalubhasa sa paghahanap ng mga batang walang nag-aalaga upang sunggaban at ang kanyang mga kasabwat ay nakaabang din sa amin, mga dalagitang baguhan pa lamang sa lungsod at hindi alam ang anumang bagay. Narinig ito, sumitsit siya ng may paghamak. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng determinasyon habang nakatingin siya sa harap. Ang boses sa pamamagitan ng intercom ay muling umalinggaw-ngaw, bigyan ng pansin ang mga van sa gate ng palengke. Mukhang may nakikipag-agawan sa atin ng pagkain. Nakita ko na, sabi niya. Hayaan nating mahuli ang mga human traffickers na ito. Lahat sila ay magiging guinea pigs. Ang football ay lumipad ng mataas. Isang batang lalaki ang tumakbo sa likod ng bola. Mula sa malayo, malakas na tinawag ng kamag-anak ng batang lalaki, itong gunggong na ito. Maglalaro lang. Tapos na ba ang homework mo? Masakit na naman, di ba? Isang boses ang narinig na nakuha ang atensyon ng lalaki. Ay, ang sariwa ng isdang ito. Ang babaeng may kulot na buhok at mukhang tuso ay nagtaka, sa palengke na ito, ang isda ninyo ang mukhang pinakamaganda. Magkano itong isda na ito, kuya? Sumagot ang tindero, sa sandaling nakita kita, alam kong marunong kang pumili ng isda. Itong isda ko ay galing sa reservoir. Pipili ako ng mataba para sa iyo. Sinabi ng babae, gusto ko itong isang ito. Nagtanong ang tindero, itong isang ito. Muli siyang nagbago at sinabi, hindi, itong isang ito dito. Nagsimulang malito ang lalaki, ha? Nasaan? Patuloy na nililihis niya ang atensyon, Aida. Tumalon na naman sa kabila. Agad na masigasig na sumagot ang tindero, huwag kang magmadali, Hija. Tutulungan kitang hanapin ito kaagad. Sa sulok ng pader, isang madilim na anino ang nagtatago. Lumabas ang kanyang mukha, may masamang ngiti. Ang batang lalaki ay naglalaro ng football mag-isa, nagsasanay sa pader. Biglang lumingon ang batang lalaki, medyo nagtaka. Ang lalaki na may madilim na mukha, na nakangiti ng pakunwari na kaibigan, ay lumapit sa batang lalaki. Hello, maliit na piyesa. Nakita ito, pinagpawisan ang bata, medyo nataranta. Bigla, lumapit si Sumu mula sa likuran niya at tumawag, Kuya, ate, gusto ko sanang magtanong ng kaunti. Sa tabi dito, mayroon bang agency na nagpapakilala ng mga yaya? Lumingon siya, may bahagyang pag-aalala sa kanyang mukha. Nagsalita si Sumu, nalobat na ang telepono ko. Wala rin akong mapa na titingnan. Galit siyang sumigaw, darating dito ang isang bata mula probinsya, ah. Ngunit bigla, napatigil ang lalaki. Nagtanong siya, kailangan mo ba ng isda, maliit na kapatid na babae? Lumapit ang babae kanina. Galit siyang nagsalita, kailangan. Pareho silang nagtinginan. Sabay-sabay silang tumango. Dahan-dahang umabot ang kamay nila, itinuro ang harap at sinabi, pumunta ka sa kabilang direksyon. Ang agency ay doon. Naguluhan si Sumu at nagtaas ng ulo sa kabilang direksyon. Bigla, ibang kamay ang humawak sa kanyang kamay. Friendly nitong sinabi, nagkataon lang tayo. Sakto, maaari kitang samahan doon. Talaga? Tanong ni Sumu ng bahagya.
Nakita ito, bumulong ang babae ng kaibigan, baguhan ka lang sa lungsod, hindi ba? Hisa, hindi normal ang palengke na ito. Tingnan mo ang tusong mukha ng lalaking iyon. Hindi alam kung ano ang gagawin niya. Talagang delikado. Umiti si Sumu, sakto lang, ate. Sasama po ako sa inyo. Tumawa siya ng kaibigan, pinatahimik siya, huwag kang mag-alala, maliit na kapatid na babae. Kabisado ko ang lugar na ito. Sa gitna ng makipot na eskinita, narinig ang mga boses. Ngayon, ang mga tao sa lungsod ay napakahina. Lahat ay nagtatanong kung kailangan ng mga yaya ng health certificate. Hisa, malakas ba ang kalusugan mo? Umiti ng bahagya si Sumu, ang kanyang mga mata ay tumingin sa paligid at sumagot ng malinaw, ako ay galing sa pagsasaka, kaya't napakalakas ng aking kalusugan. Narinig ito, lumingon ang babae at humimig ng tidis. Ang tunog ng anunsyo mula sa malayo ay narinig, narito na ang may-ari ng isda. At kasama niya ang isang babae. Tingnan ang sitwasyon, maaari na silang dakping ngayon. Sa loob ng van, isang madilim na anino ang may hawak na radyo. Mula sa radyo, sinabi, maging mapagpasensya. Subaybayan lamang ng tahimik. Ingatan ang pain sa pangingisda. Malinaw na sumagot ang madilim na anino, malinaw. Sa ilalim ng maliwanag na kalangitan, sa gusali sa kagubatan, narinig ang mga yabag sa tahimik na koridor. Naglalakad si Luli. 3 tao sa research room ang lumabas sa koridor. Ngumiti si Tangli bilang pagsalubong, Sir, narito na kayo. Nagtanong siya, nasiyahan na ba kayo sa bagong laboratorio? Tumugon si Tangli, lubos na angkop. Higit pa sa inaasahan. Kailangan pa rin nating pasalamatan ang mga miyembro na nagsumikap. Nasiyahan si Luli, mukhang hindi talaga masama ang resulta. Sa isip niya, talagang napakasigla nilang lumahok sa bagay na iyon. Ang internal chess game ni Lu ay nagsimula sa pangunahing bagay. Kung gayon, ang bawat experimental item ng buhay na organismo ay naayos na ng maayos, hindi ba? Tumigil si Tangli sa loob ng ilang segundo, nag-isip, pagkatapos ay nag-anyaya sa kanila ng magalang. Sa ilalim ng lupa, isang malaking espasyo na may tunog ng makina ang lumitaw. Ang elevator ay dumating sa basement level -3. Bumukas ang pinto ng elevator. Lumingon si Tangli at sinabi, mangyaring sumunod sa akin. Isang titingki na tunog ang narinig, nakuha ang atensyon ng 3 tao. Ang malaking bibig ng ligaw na hayop, ang laway ay patuloy na tumutulo. Naglalabas ito ng nakakatakot na tunog. Dahil dito, nagulat sila at lumingon. Ang ulo ng isang malaking hayop, ang pulang mga mata ay umungol habang papalapit ito. Ang alikabok ay kumalat sa paligid. Nagdilim ang mukha ni Banghao, ngunit sinubukan pa rin niyang magpakalma. Huwag po kayong magulat, sir. Maaaring may kaunting ingay sa loob. Hindi maitago ni Luli ang kanyang pagtataka at nagtaka, ito ba ay baboy? Napakalaki naman ito. Hindi kaya ito ang buhay na organismo ng alpha virus? Agad na sumagot si Tangli, tama. Ang baboy at tao ay may mga pagkakatulad sa anatomy at physiology. Inimagine niya ang larawan ng 3 tao sa harap niya na nagiging baboy at nagpaliwanag, ang genes ng 2 uri ng subject ay may 77.7% similarity. Bagaman nag-imbita kayo ng mga volunteer, gusto ko pa rin na pagkatapos na maayos ang eksperimento sa virus, saka pa lamang ako magplano na gawin ito. Narinig ito, naisip ni Luli, bagaman sinabi niya iyan, mukhang hindi ito kapanipaniwala. Bumuntong hininga siya at nagtanong, buhay pa rin ba? Tumango si Tangli at nagpaliwanag, buhay pa rin ang katawan, ngunit karamihan sa utak ay patay na. Bagaman lalo itong sensitibo sa tunog di.